Magandang umaga sa ating lahat. Welcome ulit sa munting channel ni Don Pinoy PH Update. Andito na naman tayo para pag-usapan natin ng mga bagay-bagay na mga nangyayari ngayon, lalo na sa mundo ng politika. Gusto ko sanang pag-usapan natin ngayon yung patungkol sa nangyayari sa pagre-resign ni Vice President VP Sara at saka may napanood din ako kagabi sa GMA News na next month daw ang bigas, 29 na lang. So, di ba, ang saya-saya natin dyan. So, hopefully, totoo yan. Ating himay-himayin at panoorin natin yung balita at bigyan natin ng reaction kung ano ba talaga ang gusto nilang iparating sa atin dyan sa 29 na bigas per kilo. Kung matatandaan natin, yung sa mga una kong vlog, na sabi ko rin yun na nag-ano sila ng 25 pesos per kilo daw. Pero maganda talaga sana yung kung totoo yun. Pero tingnan natin kung ano ba talaga ang sistema nila, paano nila gagawin yung 29 pesos per kilo na bigas. Sana naman tayong lahat makinabang dyan. So mga kababayan, tuloy-tuloy na tayo. Panoorin natin itong napanood ko gabi. Share ko lang sa inyo kung ano yung napanood ko sa GMA News, kung baka hindi niya napanood yung GMA News. Kasi normally tayo ngayon nasa ano na tayo, YouTube, o hindi na tayo gaanong nanonood ng mainstream media. So, panoorin natin to mga kabayan at i-share ko sa inyo to. Sandali lang. Share natin to. Okay. Okay. Eto. Sige, panoorin natin ito mga kabayan. Council ang pagbebenta ng mga nalulumang buffer na bigas sa halagang 29 pesos. Pero mga kabayan, kung narinig nyo yun, ulitin ko ha. Nalulumang bigas daw. Naluluma. Sige daw. Ulitin natin yun. Mukhang interesting yung naluluma na sinasabi nila. Ba't kaya hindi na lang bumili kung gustong tumulong, di ba? Industry sa Maynila. Dito talaga yung bigas kasi yan. murang halaga wala na. Kung kailan industry sa Maynila. Balik lang natin. Pasensya na. Taxi pa naman siya. Ayan. Aprobado na ng National Food Authority Council ang pagbebenta ng mga nalulumang buffer na bigas sa halagang... Tingnan natin. Nalulumang buffer na bigas. Sige daw, tuloy daw natin. 29 pesos. Pero hindi raw lahat makakabili niyan sa programang Target Ilunsad sa susunod na buwan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Programa sa bigas na 29 pesos per kilo. Tapos it is due para i-ano na nila next month. Tandaan natin, next month na ang SONA. Gagamitin na naman yan. Sabihin na naman yan na, 29 na naman, pero tingnan natin kung sino makikinabang yan. Sarado na ang tindahan ng 29 pesos na kilo ng bigas sa Kadiwa Market sa Quezon City nang dumating ang 79 anyos na si Lolo Rolito. Nagtaksi pa naman siya para... Ito naman si Lolo. Pumunta pa doon sa Kadiwa para makamura ng bigas. Tapos nagtaksi pa. Hindi na lang sana siya nagpagod. Pero anyway, gusto niya yan eh. Kawawa naman si Lolo. Sige, tuloy natin. lang mahabol ito sa paniwalang mababawi ang pamasahe sa matitipid sa bigas na abot 50 pesos kada kilo sa palengke. Ang problema, wala na pala kami makuhang bigas. Disappointed ako. Talaga nakaka-disappoint. Kung ang pagkakaalam ko yata, 3 kilo lang yan ang binibigay nila eh. Ang ano lang, band-aid solution nga, ika nga, yung sabi na nabanggit ko na rin before. Na kunyari lang na may ginagawa, pero wala talaga yan. Sige, tuloy natin. Pero wala tayong magagawa, kundi tanggapin na lang. Kulang eh.
O lolo, wag ka na lang mag-taxi pag uwi. Bili ka na lang ng tag 50 para at least kahit papaano may bigas ka. Kawawa naman si lolo. Dismayado rin ang mga nagpunta sa Kadiwa Store sa Bureau of Plant Industry sa Maynila na karamihay may edad na. Hindi rin kasi sigurado kung kailan darating ang murang bigas doon. Anong gagawin namin dyan sa gulay kung wala namang bigas? Sabi Tama. Kasi ang pagkakaalam ko sa Kadiwa Store, meron din yan sila mga gulay. Medyo mura-mura. Kung matatandaan natin yung sibuyas na masyado nagmahal, sila yung nagbebenta ng medyo mura, pero hindi naman lahat nakikinabang dyan kasi selective lang naman yung distribution nila doon eh. Ako nga dito sa lugar namin, ni minsan wala akong nakitang kadiwa. Hanggang ngayon wala akong nakitang kadiwa. Parang ano lang siguro, nakakaawa ang mga tao kasi walang kadiwa. Sabi-sabi lang nila yan, kadiwa, para kunyari may ginagawa sila. Ituloy daw natin. isadya namin dito talaga yung bigas kasi murang halaga po. Limitado pa rin kasi ang supply ng murang bigas. Pero sa Hulyo, target ng ilunsad ang Bigas 29 program. Inaprubahan na kasi ng National Food Authority Council ang pagbibenta ng aging o nalulumang buffer stock na O, tingnan nyo. Magbibigay nga sila, ang problema, aging daw, nalulumang bigas. Ano ba yan? Kung meron talaga tayong malasakit, ba't hindi na lang natin na okay pa, medyo disyente pa naman, nakakain pa ng tao talaga na kagaya ng aging. Di ba? Meron pang adjective na ginamit dun, aging rice or naluluma. Eto ba? Tapos tingnan natin to. Gagamitin nila to sa SONA. Ayun SONA, gagamitin nila to. I know that they will be very, very proud of this kind of manipulation sa mga utak ng tao, lalo na ng mga tao na na mga kababayan natin, tayo na nasa mababang antas ng kabuhayan. Bigas ng NFA, basta maayos pa ang kondisyon at pwede pang kainin. Pwede pang kainin. Siyempre, pwede pang kainin. Pag tayo wala tayong pambili, kakainin na natin yan kahit hindi na ganong kagandahan. Aging rice natin, 3 months for rice and 6 months for palay. O bakit hindi na lang didiretso yan? Alam nyo naman na itutulong nyo lang din naman pala sa diretso na lang sana. Bigay nyo na lang kung sino yung mga recipient or beneficiaries na gusto nyo tulungan, diretso na lang sana yan. Huwag pag-antayin, tinaon nyo pa na ipalabas nyo yan na magsosona na. Alam na this. Baka may mga mukha pa yung mga plastic na yan. Ini-ensure ng ating kagawaran na maganda yung quality na ipapamahagi, ibebenta. Ito yung 29 pesos na bigas na mabibili dito sa Kadiwa Market. Ang bawat pack naglalaman ng 3 kilo. Pero sa sandaling ma-roll out na ang Bigas 29 program, ang magiging alokasyon, 10 kilo kada household kada buwan. Pero nauuntian si Annabel. Pero sino naman yung lahat ba makatanggap niyan? Ang sarap sana pag Sige, tuloy nga natin. Sa limitasyong yan, pabalik-balik nga siya sa pila para makabili ng mas maraming murang bigas. Madami kami. 6 kami. Kaya, Mura dito. Kaya dito na ako pabalik-balik. Sinasabihan na po namin na gano'n na wag nang bumalik kasi yung iba din na nakakabili. Namumukha na naman din po. Saka yun. Siyempre naman, hindi naman talaga lahat nakakabili. Pag ikaw naghirap ka, wala kang pera, gagawa ka ng paraan para makakain ka. Gano'n na naman talaga yon. Kung tutuusin niya, sino-sino lang yung nakakabili niyan. Hindi nga lahat ng mga targeted beneficiaries niyan talaga nakakatanggap niyan. Sa ID, para-paras lang din po. Pero yung iba din po, mulit na rin po din. para maiwasan ito, maglalabas ng guidelines ang DA. Ililimita rin ito sa mga miyembro ng 4Ps. Tingnan nyo. Ililimita lang sa mga miyembro ng 4Ps. Tapos, ang binibigay pa, yung mga aging rice pa ang ibibigay. So, ganun talaga ang tingin nila sa mga taong medyo hindi gaano nakakaangat sa buhay. Ano ba to?
parang ano lang, kunyari lang na naaawa sila. Hindi, nakakagalit tuloy eh. Kung isipin natin na ano, kung isipin natin na tumulong sila, hindi, walang tulong yan. Ginagawa lang nila yan, ginagawa nila ng paraan para may maibabalita ngayong SONA ang nakaupo sa Malacanang. Yan ang sigurado dyan. Sigurado ako dyan. Tingnan natin yan. Ilalabas ngayong July. July, magsosona na naman, magsosona na siya. O, yan. Senior Tuloy. citizens, PWD at mga solo parent. Yung purpose and intent nitong Bigas 29 program ay para sa mga vulnerable sectors. So una, mga may hirap. Oh, vulnerable sectors na nga eh, di ba? Tapos makakainin nyo ng aging rice. Pag nagtae yan, hindi yan makakabili ng Diatabs kasi inauna na nga yung bigas. Hindi ko nakita yung magandang talaga. Alam mo, kakagising ko lang pero binuksan ko yung computer ko para lang kahit may ang viewers ko ilan lang, mga 10, 20. Pero kayo sa mga nakapanood dito, lang, konting pindot lang sa like at saka subscribe, masaya na tayo diyan at pagbubutihin natin sa susunod nating mga vlog. Bibigyan ko kayo ng mga balita na hindi nyo napapanood pa minsan-minsan, baka tayo pang makadagdag ng mga impormasyon ninyo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24. Tingnan nyo. So, ang bottom line dyan, the government is trying to execute or do a band-aid solution to help people, like especially those indigents. Yun ang mga nila. Kasi madali lang nilang mauto yan eh. Sabi nga, may nabasa nga ako na pahirapan mo ang mga tao tapos pasayahin mo, pakainin mo, masaya na yan sila kasi konti lang yung kaligayahan nila dyan. Pag nakatikim lang ng konti dahil sa kahirapan, masaya na yan sila. Kaya yan ang ginagawa nila. Ayuda, bigay. Tapos tingnan nyo yung mga bigas, ang mga mukha nila nandun. O kung yung imprenta doon sa mukha nila, doon sa lalagyan ng bigas nila, kung idinagdag na lang yun kung ilang kilong bigas, ilang butil na yun, ang kukupal din kasi talaga eh. Ang kukupal talaga. Sige, next topic tayo. Pasensya na, medyo naging emotional tayo dito. So, ang susunod nating topic, ito naman si Edsel Lagman. Alam nating lahat na ang mahal nating Vice President Sara Duterte nag-resign na as Cabinet Secretary as Secretary sa Department of Education. Pero wala naman talaga siyang binigay sa atin na konkretong rason, so kaya tayo isip na lang tayo kung anong speculations natin. Pero I know that BP Sara is doing that for the best, for the good of Filipino people. So, meron ako napanood na according to Harry Roque na Attorney Harry Roque, na baka siya na daw mag-lead sa opposition kasi si Tatay Digo nga medyo matanda na rin talaga. Pero nakakabilib din talaga si Tatay Digong sa malasakit niya sa atin kasi despite of his physical condition, sa edad niya, hindi naman natin sinasabing may sakit siya kasi live pa nga lang nila ni Senator Bongo. Pero tanggapin na natin na medyo dapat si Tatay Digo ngayon pa-relax na lang talaga, pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, kaya siya nagsasalita pa rin, sinisikap niya na makatayo sa entablado, magsasalita, pero pagkatapos niya magsalita talagang inaalalayan na siya. So dahil lang talaga yan sa emosyon niya, kaya parang sa tingin natin strong siya, pero wala yon dahil lang yun, emosyon lang yan o adrenaline niya yon, kaya nagkakaganon siya. So anyway, pag-usapan natin to kung ito haka-haka lang naman talaga to kasi according to Attorney Harry Roque, si Spokes, sabi niya na it could be possible that the Vice President will be leading the opposition. Merong pumalag dyan. Ito si Edsel Lagman, which is
Parati naman talagang pumapalag 'to. So, i-share ko sa inyo 'tong sinabi ni Edsel Lagman na medyo nakakatuwa kasi they're claiming that they're the only opposition, credible opposition in this country. Which is nakakatuwa, no? Kaya sabi niya, sige, panoodin muna natin pala bago ko pangunahan. Kaya sige. Ng kanyang pagbitiw sa gabinete, ang alingas-ngas na posibleng maging oposisyon si Vice President Sara Duterte ayon sa naging opisyal ng dating administrasyon. Pero ibang kahulugan ng oposisyon yan ayon sa Liberal Party. Liberal Party, they're doing it specifically opposition lang, Liberal Party. Sige daw. Si Tina Panganiban Perez. Si Vice President Sara Duterte mismo ang nagsabi ang tinaguri ang unit team nila ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 para lamang noong eleksyon. Ngayong kumalas na ang bise sa gabinete ng presidente at sa gitna ng tila umaasim na turingan ng pamilya Marcos at pamilya Duterte. Umaasim na talaga. Hindi, maasim na talaga. Hindi tila umaasim. Talagang maasim na. Wala naman talaga. Tama talaga. Alam mo, dapat Vice President Sara should have declared that earlier na ganun lang talaga. Kaso lang, syempre, respeto na rin natin at hindi natin alam kung anong nasa anong plano niya, anong mga strategies niya. But I'm sure that they have their own political strategy. Alam mo yan, strategy kung ano yan eh. Best tactician yan eh. Mananatili ba ang bise bilang kaalyado o magiging oposisyon? Magiging oposisyon na yan. Mayor na matapang yan eh. Dalawang pakahulugan ng oposisyon para sa Pangulo ng Partido Liberal, ang itinuturing na opposition party mula noong 2016. Opposition party mula noong 2016, ang epal pa rin. Nag-8 diretso na nga sila. Akala nila may significance pa sila ngayon. Sila pang may ganang mag-iingay-ingay dyan. Niwala nga lumusot sa kanila nung nakarang eleksyon. 8 diretso sa Onodoro nga sila. Grabe din tong mga tao na to. Ang kupal-kupal din. Pwedeng maging oposisyon dahil magkaiba ang paniniwala at ideolohiya. Pwede ring oposisyon dahil magkaiba ang partido. Si Vice President Sara ay pwedeng i-assume. Ito talaga, identified talaga to sa Liberal Party. Magaling din kasi to, abogado to, pero ewan ko. Niya ang partisan opposition to the administration of President Marcos Jr. Ngunit, ang tunay na oposisyon, ang ideological and consensus opposition ay mananatili sa Liberal Party. Mananatili sa Liberal Party kasi na-shut na nga sila sa Inodoro nung nakarang eleksyon eh. Nag-claim pa rin sila na tingnan natin ngayon this coming election, this midterm election. Let's see what will happen. Baka mapahiya na naman yan sila. Nakakaasar. Of the Philippines. Ang opposition namin ay both sa current administration at sa breakaway power block ng mga Duterte. Meron mga opposition, di ba pag opposition ka ang kinakalab, as far as I know ko, as I age, ilang taon na ako ngayon, ang alam kong opposition, isa lang kinakalaban nyo eh. Ang nasa administration at saka yung opposition. Pero kung mag-opposition ka na lahat na lang kalaban mo, o di ang tawag dyan, naghahanap ka ng away. Palaway ka lang. Kaya nga, nandun kayo sa Onodoro eh. Nakatatingnan mo ang kupal-kupal. As of now, I think there is no ideological affinity between the Liberal Party. There is no ideological affinity. There should be none. Dahil mula pa noon, wala na kayo. Binasura na kayo. Sa tingin nyo naman kaya magkipag-alliance sa inyo ang DDS or si BP Sara? I doubt.
managinip na lang kayo ng gising. Ang epal-epal, akala nila significant pa sila. Anyway, mga kabayan, yun na lang muna. Salamat sa inyong panahon na sinamahan nyo ko ngayon. Sa mga bago pa lang, content request lang at tulungan nyo naman yung munting channel ko. Paki-pindot naman ng like at saka subscribe. Malaking tulong na yan sa akin at saka masayang-masaya na ako dyan. Salamat po at sa susunod ko na vlog na naman ulit. Maghanap na naman ako ng magandang topic natin. Bye for now! And Vice President Sara Duterte. Wala pa pahayag si Vice President Duterte tungkol